Well, mga kapopong, kumusta? Well, alam niyo naman siguro na ang isa sa mga trending na balita ngayon walang iba kundi itong pagkasira ng mga coral reef doon sa Rizal Reef doon sa West Philippine Sea. Well, kung pagbabasihan naman natin ang statement ng AFP patungkol dyan, ay actually halos wala na daw natira. Yes, mga kapopong, at ang tinutukoy na nga nila dito ay yung mga buhay na coral reef dyan sa lugar natin na yan. Pero ang pinakamalaking tanong naman ngayon, ano nga naman ang tunay na dahilan ay sa kung bakit nga nila sinira yung mga lugar natin na yan? At sino nga ba talagang mga taong may saltik ang gagawa nito? Well, huwag kayong magugulat sa mga ipapakita ko mamaya, ha? Well, actually kung pagbabasihan kasi natin ang mga bansang mayroong access dyan sa Rizal Reef na yan, ay basically syempre mga kapitbahay lang naman nating mga bansa yan. So, posible bang Vietnam ang sumira dyan? Well, para sa akin naman hindi. Unang-una ay kahit kasi mayroon ring mga dispute itong bansang Vietnam sa mga lugar natin doon sa South China Sea / West Philippine Sea, ay actually kahit papaano ay sumusunod rin naman sila sa batas nila meron sa Vietnam, na isang batas na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsira ng mga yamang dagat tulad ng mga coral reefs, which is ang posibleng nasa isipan nyo rin na pwedeng gumawa niyang pagsira na yan. Ay alam ko naman na lahat kayo ay mag-a-agree kung sasabihin nating posibleng bansang China talaga ang gumawa niyan. Anyway, actually ganito kasi yan. Kapag kasi ang isang reef sa West Philippine Sea ay mawala ang buhay na mga coral reef, ay syempre automatic na mawawala rin ang mga isdang naninirahan dyan. At kapag naman nangyari yan, ay syempre wala na mga Filipinong mangingisda pa dyan. Na ang advantage naman ng China dahil nga sa pangyayari na yan, ay syempre posibleng uunti-untiin nilang makontrol na naman yung mga lugar na yan. At kapag 100% na makontrol na ng China ang Rizal Reef, ay syempre ano pa ba ang gagawin ng China dyan? Kundi posibleng tayuan na rin nila yan ng mga military bases tulad nga doon sa mga reef na kanilang sinira doon sa South China Sea na tinayuan na rin nila ng mga military bases. Well, kaya't huwag na kayo magtataka sa kung bakit kakaunti na lamang ang nahuhuling mga isda doon sa West Philippine Sea, na mga isda naman na hinuhuli ng ating mga kababayan, which is ang epekto naman yan para sa Pilipinas ay syempre posibleng magsitaasan nga ang presyo dahil sa kakulangan ng isda. Or in short pwede rin nating masabi na China rin ang isa sa mga dahilan sa kung bakit may ilang parte o mga lugar dito sa Pilipinas ang mas mahal pa ang kilo ng isda kaysa sa kilo ng manok o ng baka man. Well, may point naman, di ba? At napansin nyo ba yung super daming mga Chinese fishing boat na laging nandoon na lamang sa West Philippine Sea? At alam nyo ba sa kung bakit palapit na sila ng palapit sa Pilipinas? Well, ito lang naman dahil malaki ring porsyento ng mga lugar sa China kung saan nangingisda ang mga Chinese fishermen ay actually kokonti na rin ang nahuhuli nila doon. Yes, mga kapopong, kahit kasi ang mismong mga Chinese ay minsan ay wala rin silang respeto kahit mismong teritoryo pa nila ang masira. Na bukod dyan, kahit kasi ang ilang mga man-made na palaisdaan sa kanila ay namomroblema din sila dahil sa paulit-ulit na pagdedo ng mga isda nila doon. Yes, mga kapopong, at dahil nga yan sa pollution meron sa China, as in water pollution. At upang hindi naman maapektuhan ang food security nila doon sa China, at upang tuloy-tuloy pa rin ang fish marketing sa kanilang bansa, ang gagawin naman ng kanilang gobyerno doon ito tolerate pa nila ang ilang mga mangingisda sa China na manghimasok ng hindi nila teritoryo upang makapangisda, which is tulad rin sa nangyayari sa West Philippine Sea, na habang nangingisda naman yung mga Chinese fishing boat na yan nakagwardya naman itong mga Coast Guard ng China. Pero ito ang tandaan nyo, ha? Napansin nyo ba na minsan ay kahit walang physical na kilos na ginagawa ang Pilipinas laban sa China, ay napansin nyo ba na mismong kalikasan na ang bumabawi dahil nga sa pagiging gahaman ng ilang politiko sa China? Natingnan nyo nga itong nangyayari sa China ngayon, na kaunting ulan lang binabaha na agad sila doon, at minsan ay kaunting
init lang ng araw ay naaapektuhan na agad ang kanilang agrikultura at mga farms doon. At posible ba na yung nangyayari sa China ngayon ay ito na ba talaga yung tinatawag na isang malupit na karma? Pero ito ang tandaan nyo, ha? Actually, marami naman talagang mababait na mga Chinese people at ang kinakaasaran lang talaga ng maraming mga tao doon ay walang iba kundi yung ilang mga politiko sa China na mga politiko naman na gumagawa ng hindi magagandang desisyon gamit pa ang kanilang military doon. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano nga ba talaga ang dapat gawin ng Pilipinas upang matigil itong kahindik-hindik na ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea? Diplomasya ba o kailangan na talagang gumamit ang Pilipinas ng puwersa? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!